ang laban na hindi natin ine-expect na mangyari. Yuji Itadori versus Ryomen Sukuna. At ang misteryong ginawa naman ni Kenjaku kung bakit napaka-extraordinary at napaka-special ni Yuji Itadori compared maging sa ibang mga cursed painting. Ang lahat ng yan at iba pa ay tatalakayin natin dito sa ating chapter 240 ng Jujutsu Kaisen. Kaya manatili kayong nanonood ng video para makuha nyo ang buong detalye para sa chapter na ito. Ito si Updated Weeb at kung nagugustuhan mo ang ating chapter reviews ay siguraduhin mo nang naka-like, naka-subscribe at na-ring mo na ang bell button para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong chapter release reviews at para palagi ka na ding updated sa recent timeline ng series. Konting recap mula sa previous chapter na Jujutsu Kaisen chapter 213 ay nagsimula na nga ang napakatinding laban sa gitna ni Hana Kurusu at nitong si Angel laban dito kay Megumi Fushiguro na sinaniba na ni Ryomen Sukuna. Subalit sa pagtatapos ng chapter ay nakita nating nilidlang nitong si Ryomen Sukuna itong si Angel or rather itong si Hana Kurusu sa pamamagitan ng paggamit ng personalidad nitong si Megumi Fushiguro. At sa last panels ng chapter na yun ay nakita nating nagtatangka na nga kainin nitong si Ryomen Sukuna, si Hana Kurusu at itong si Angel. Ngayon mag-proceed na tayo sa chapter 214 ng Jujutsu Kaisen. Ang pangalan ng chapter na ito ay Fearsome Womb Part 6. At makita natin sa pinakaunang page pa lamang na completely nakagat na nga nitong si Sukuna itong si Hana Kurusu. Nang dahil na nga sa nililang niya ito at wala na itong kahit na konting guard at napaka-vulnerable niya ngayon sa kahit na anong atake dahil nasa point blank range na siya. Sa sobrang lethal ng pagkakakagat nitong si Sukuna dito kay Hana Kurusu ay kitang-kita nating naputol na ang kanyang right arm. So this will prove to be napaka-fatal para kay Hana Kurusu at para na din kay Angel dahil kung wala siyang kahit na konting alam pagdating sa reverse curse technique ay maaaring mamatay na siya from blood loss. So it seems from this point on ay hindi na makakalaban si Hana Kurusu at itong si Angel dito kay Sukuna dahil nga sa napakatindi na ng tinanggap nilang damage and maaring nasa life and death situation na nga sila as of now. Matapos naman kagatin itong si Sukuna, itong si Angel ay itinapon niya ito na para bang basura na dahilan kung bakit itong si Hana Kurusu ay mahuhulog na ngayon sa isang napakataas na building. Makita naman natin na itong si Yuji Itadori ay buhay pa rin at hindi naman siya actually talaga tinablan nang ganun katindi ng suntok na ginawa nitong si Sukuna, which proves na talagang napakatindi din ang defenses talaga nitong si Yuji Itadori dahil yun lang naman kasi ang forte pagdating sa kanya, ang kanyang physical capabilities. Makita natin na napaka-helpless dito ni Yuji dahil wala siyang magawa habang pinapanood niyang pinapatay na nga nitong si Sukuna si Angel. And kung mahulog dito itong si Hana Kurusu or itong si Angel ay maaaring mamatay na nga siya dahil kahit naman na napakalakas na Angel or nitong si Hana Kurusu, napaka-vulnerable na nila dahil nga sa napakatinding ataking tinanggap nila mula kay Sukuna at napakataas ng building na to kung mahuhulog sila dito. Kahit na napaka-helpless ni Yuji ay agad siyang gumawa ng paraan para mapigilan itong si Sukuna. Agad siyang umakyat sa nearby building na kung saan ay nando doon si Sukuna at kung saan niya kinagat itong si Angel. Makita natin na sa sobrang lakas ng buwelong ginawa nitong si Yuji Itadori ay nag-crumble ang buong building dahil sa kanyang napakalakas na pagtalon. Dahil dito ay naabot niya na itong si Ryomen Sukuna na talaga namang ikinagulat nitong si Sukuna dahil maaaring ang iniisip niya ay na-knockdown niya na si Yuji dahil sa napakalakas na suntok na kanyang ginawa. Kitang-kita nating nasa rage mode na ngayon itong si Yuji at handang-handa na siya ngayon na magkaroon ng physical close quarters hand-to-hand combat dito kay Ryomen Sukuna. Nang dahil sa clash ng suntok ng dalawang napakalakas na karakter na ito ay nasira ang pinaka-building na kanilang kinatatayuan at makita natin na medyo napaurong ngayon itong si Sukuna nang dahil nga sa napakagalit na galit na ni Yuji Itadori. For a moment ay napaisip itong si Ryomen Sukuna kung bakit ganito na lang daw kalakas itong si Yuji Itadori. Subalit hindi siya binibigyan itong si Yuji ng pagkakataon para mag-isip. Agad siyang tinapunan ito ng napakalaking boulder gamit ng kanyang sipa at finalo pa ng paghampas ng gamit ang isang material na naadampot niya along the way. Hindi pa doon tumigil itong si Yuji Itadori at kitang-kita natin sa mata niya na parabang siya ay talagang nasa zone at agad siyang parabang nagkaroon ng isang flash step papunta sa likuran ni Ryomen Sukuna para mag-launch ng isang napaka-fatal na attack. Subalit naiwasan yun ni Ryomen Sukuna while also countering gamit ang isang napakalakas na sipa dito kay Yuji Itadori. Upon landing hindi naman na-knockout itong si Yuji Itadori bagkos ay agad pa siyang nakipag-usap dito kay Sukuna habang sumisigaw. Habang si Sukuna naman ay napaisip na talagang napaka-nakakatakot daw ng mga bagay na ginagawa ni Kenjaku na parang ipinapahiwatig dito na may something special or something na extraordinaryong ginawa si Kenjaku paggawa niya kay Yuji Itadori.
compared maging sa iba pang mga cursed painting dahil kahit naman sabihin nating malalakas din sila, still makita natin na maging itong si Ryomen Sukuna ay nagkakaroon ng hard time dealing with Yuji. Galit na sumigaw itong si Yuji Itadori habang sinasabi niya kay Ryomen Sukuna na bakit patuloy lamang daw ng pagpapakalat ng pagdurusa itong si Sukuna. But in response, makita natin na at this moment ay ginamit na ni Sukuna ang kanyang curse technique dito kay Yuji Itadori na ang cleave. Although hindi nun napatay itong si Yuji Itadori dahil maaaring napaka-durable nga ng katawan nito, still we can see na nagkaroon ng napaka-significant na damage dito kay Yuji Itadori compared sa suntok na ginawa kanina ni Sukuna. And it seems hindi pa talaga actually planong patayin ni Sukuna itong si Yuji Itadori dahil alam naman natin na ang curse technique ni Sukuna ay nagkakaroon at na-utilize niya sa pamamagitan ng pag-spam at ginamit niya lamang ang isang cleave dito kay Yuji Itadori. Sinagot naman dito ni Sukuna ang kanyang tanong habang sinasabing ang mga mahihinang nilalang daw na tulad nitong si Yuji Itadori ay kailangang ubusin or spend ang kanilang buong buhay habang inunguya ang pagdurusa. Matapos marinig yon ni Yuji Itadori ay lalo pa itong nagalit. Agad siyang bumangon kahit na matapos siyang tamaan ng isang cleave nitong si Ryomen Sukuna habang sinasagot naman si Sukuna na bakit daw hindi niya subukang nguyain din ang pagdurusa. From this panel, we can see ang overflowing na bloodlust ngayon na nanggagaling kay Yuji Itadori na maaaring dulot ng kanyang sobrang galit sa sinabi ni Ryomen Sukuna. Matapos yun ay unti-unting lumapit ngayon itong si Yuji Itadori kay Ryomen Sukuna nga para gumanti at para ipamukha sa kanya ang misery na gusto niyang isampal palagi dito kay Yuji Itadori at sa mga tao. But then, habang naglalakad siya papalapit kay Sukuna ay agad naman siyang ginamitan nito ng cleave at patuloy pa yung ginamit ni Sukuna hanggang sa makita nating ang buong katawan na ni Yuji Itadori ay tinatamaan na ng slash mula sa cleave na curse technique ni Ryomen Sukuna. Pero hindi pa rin siya nagbaback down at kahit na punong-puno na ng dugo ang kanyang katawan nang dahil nga sa mga slashes na ito ay patuloy pa rin ang paglapit niya kay Sukuna. Nang dahil nga sa na-withstand nitong si Yuji ang mga cleave nitong si Sukuna at unti-unti itong lumalapit hanggang sa makarating na nga ito in a point na para bang pwede na siyang malaunch nito ng isang simpleng atake. Nagtataka na ngayon itong si Sukuna kung bakit napakatigas at napaka-durable daw ngayon itong si Yuji. Naramdaman na lamang niya na biglang para bang naninigas na ang kanyang kamay at dito niya na na-realize na gumagawa na ng paraan itong si Megumi Fushiguro sa loob ng kanyang katawan. But at this point, it was already too late para dito kay Ryomen Sukuna dahil lang ma-realize niya ito ay nasa point blank range na ngayon itong si Yuji at tinamaan siya ngayon ng isang napaka-solid na suntok sa muka. And that's where the chapter ends wherein nakakapalag na ngayon itong si Yuji Itadori dito kay Sukuna nang dahil nga sa nawi-weaken na siya nitong si Megumi Fushiguro sa pamamagitan ng paglo-lower ng kanyang cursed energy output ay hindi niya napatay itong si Yuji Itadori sa pamamagitan ng kanyang cleave. At kung magpapatuloy ang pangyayaring ito, it seems magkakaroon ng physical combat na lamang sa gitna ni Sukuna at nitong si Yuji Itadori kung patuloy pang ika-cut off nitong si Megumi Fushiguro ang cursed energy output ni Sukuna from the inside. Which would give Yuji Itadori an upper hand naman dahil mas forte niya ang pagdating sa suntukan lamang at hindi ang paggamit ng cursed technique. Kung babalikan naman natin ang nabanggit ni Ryomen Sukuna na para bang kilalang kilala niya itong si Kenjaku ay para bang alam niya na napaka-hideous ng mga pinagagawa ng karakter na yon and it seems meron talagang something special pagdating kay Yuji Itadori. Which will surely be revealed naman bago magtapos ang kwento. And one more thing na witness na natin ang pangyayaring ito way back then nang makita nating mai-reveal kung sino talaga ang katauhan ni Geto na kung saan ay nagre-resist din ang katawan ni Geto kahit pa completely under control na siya ni Brain-kun or nitong si Kenjaku. So it seems sa next chapter ay may e-expect natin na magpapatuloy ang paglalaban ni Sukuna at nitong si Yuji Itadori but instead with the interference naman nitong si Megumi Fushiguro. But I think that's all para sa ating chapter review ng chapter 214 ng Jujutsu Kaisen. I hope you guys had a great time watching this video. Be sure to leave a like at mag-subscribe ka na rin para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong chapter release reviews at para palagi ka nang updated sa recent timeline ng Jujutsu Kaisen. It is the Updated Weeb and I'll see you on the next one.